Muli, andito ang inyong lingkod upang magbigay muli ng karangalan para sa ating Panginoong Jesus. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa buhay ni Deborah na makikita natin sa libro ng Hukom, chapter 4 hanggang chapter 5. Si Deborah ay isang propeta ng Diyos at nag-iisang babae na naging hukom sa Israel. Nakikita natin ang buhay ni Deborah pagkatapos ng buhay ni Joshua o sa aklat ni Joshua. At ang aklat ng hukom pagkatapos ng aklat ni Joshua o tinatawag din natin sa wikang Ingles, the Book of Judges, ay ang second book of 12 historical books. Dito sa aklat ng hukom ay makikita natin ang patuloy na kasaysayan ng mga Israelita sa pamumuhay nila sa lupang pangako, ang Kanaan. At ang mga pangyayari sa mga hukom ay naganap sa panahon na pagitan ng kamatayan ni Joshua at ng pagbangon ni Samuel at Saul. At ang pangunahing layunin ng aklat ng hukom ay ang pagtatagumpay ng Israel dahil sa kanilang katapatan at pagsunod sa Diyos, ngunit kapamakan naman dahil sa kanilang pagtataksil at hindi pagsunod sa Diyos. Kasi naman sa konteksto o sitwasyon ng librong hukom, makikita natin dito na tinulungan ng Diyos ang mga Israelita na sakupin ang lupang pangako, ang Kanaan, at kalaunan ay kilala bilang lupain ng Israel. Ito ay tinitirhan din ng mga hukbong masasama. Sa kabila ng pagtulong ng Diyos sa kanila ay kinalimutan ng mga Israelita ang Diyos at hindi na sumunod ang mga ito sa Kanya. Ang mga Israelita ay nawala sa espiritual na motibasyon. At pagkatapos nga namatay na kanyang leader na si Joshua, na makikita po natin sa last chapters ng kanyang libro na sinundan ng mga hukom, ay makikita natin na ang mga Israelita ay nawalan na ng leader at tagapangunang ipinalit ng Diyos sa mga Israelita. Kaya ang mga tao ay gumawa ng ayon sa sarili na makikita natin sa chapter 17 verse 6. So hindi na sumunod sa mga tuntunin ng Diyos at nanghina ang mga Israelita sa pananampalataya, at ang maluba ay sumamba na rin ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan ng mga Kananita tulad ni Baal at ni Astaroth. Ang aklat ng hukom na ito ay makikita natin na sumasaklaw ng halos 325 years. At dito na natin makikita ang tungkol sa mga 12 judges o tinatawag rin nating bayani o mga hukom na ginamit ng Diyos bilang instrumento ng kanyang pagpapala upang iligtas sa mga Israelita sa kanilang mga kaaway at akayin muli sila tungo sa tunay na pagsamba at kalayaan. Ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom na ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa sa kanyang bayang pinili. So nakita natin ang introduction, ang context, ang situation ng libro ng hukom, at ngayon ay pasimulan natin ang ating tuntunin ngayon patungkol sa buhay ni Deborah. Sa pasimulan ng libro ng hukom na makikita natin mula sa chapter 1 verses 1 to 18, makikita natin ang matagumpay na pagsakop ng mga Israelita sa mga natitirang mga lungsod sa Kanaan sa tulong ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ngunit mula 19 hanggang 36, makikita naman natin ang hindi pagsunod sa tagubili ng Diyos ng mga ilang lipi. Sila'y nabigong itaboy ang mga masasamang Kananita sa kanilang lupain, marahil dahil sa kanilang pagod, takot at kawalan ng pananampalataya. Kaya ipinasabi ni Yahweh sa kanila na makikita natin sa chapter 2 verses 1 to 4 na susulat mula sa Gilgal. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, "Inalis ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga magulang. Sinabi ko noon na hindi ko babaguhin ang ating tipan. Sinabi ko ring huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon, bagkus ay gibain ninyo ang kanilang mga dambana. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila papaalisin sa lupain papupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong langdas at magiging mabigat na pagsubok sa inyo, ang mga Diyos-Diyosan nila." At nang marinig ito ng mga Israelita, sila'y nag-iyakan. Mula sa ating nabasa, nakita nga natin na pinahintulutan ng Diyos na ang mga Israelita ay apihin ng kanilang mga kaaway. Ito'y upang sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan at sila'y bumalik sa Kanya ng may tunay na pagbabago, at higit sa lahat, na palalimin ang kanilang pananampalataya sa Kanya, sa Diyos. So bago naging hukom si Deborah, ay mayroong 3 hukom muna ang mga nauna sa Kanya. Ating ito'y talakayin. So sa kabila ng kagandahan loob ng Diyos para sa mga Israelita, makikita natin ang naging tugon ng mga Israelita sa chapter 3 verses 7 to 11 na susulat, "Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asyera. Dahil dito nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ng haring Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel upang ito ang magligtas sa kanila sa pagkakaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Siya ang unang itinalaga ng Diyos na naging hukom ng mga Israelita. At ang pumalit na naging hukom sa kanya na itinalaga ng Diyos ay si Ehud, na makikita natin sa chapter 3 verses 12 to 30. Nasusulat, "Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh dahil dito si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa Israel. Nagipagsabuatan si Eglon sa Amonita at mga Amalekita. Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 taong sakop ni Eglon ng mga Israelita. Subalit nang muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud buhat sa lipi ni Benjamin upang sila'y iligtas. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon. Siya nga ang naging pangalawang hukom ng mga Israelita at sumunod sa kanya ay si Shamgar na makikita natin sa chapter 3 verse 31.
Nasusulat, sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat. Iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Filisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka. Nakita nga natin ang unang tatlong pinili ng Diyos na naging hukom ng mga Israel. Una, si Othniel. Pangalawa, si Ehud. Pangatlo, si Shamgar. At ang pang-apat na nag-iisang babae na naging hukom ng mga Israel na pinili ng Diyos ay si Deborah. Makikita natin ito sa chapter 4 verses 1 to 24. Nasusulat, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Pinagmalupitan niya at tinapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon, kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakagwalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Betel. Pinupuntahan siya ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanin ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayan kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, papunta ako kung sasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Nagkulang ang pananampalataya at kalakasan ng kakayahan ni Barak, kaya ninais niya at sinabi niya kay Deborah na sumama din sa kanya na kanilang magiging labanan kina Haring Jabin. At sumagot si Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. At sa verse 14 naman ay makikita natin na sinabi ni Deborah kay Barak na sasamahan siya ng Diyos sa labanan, ngunit ito'y hindi naging sapat para kay Barak. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok ng Tabor, kaya tinipo niya ang kanyang 900 karwaheng bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Hazoret. Sinabi ni Deborah kay Barak, lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok ng Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ng mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Siya ay nagtago sa tolda ni Jael na asawa ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit na si Sisera, sinabi niya, tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya ay pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Naisakatupan nga ang propesiya ni Deborah na makikita naman natin sa verse 17 hanggang 21. At ang karangalan nga ay napunta sa isang babaeng matapang na si Jael na ginamit ng Diyos. At nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Ng araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin. At ng araw ring yaon ay ang kanilang pagtatagumpay. Si Deborah at si Barak ay nagpuri at tumawit para kay Yahweh na siyang tumulong sa kanila. Mga awit ng papuri na nakatuon para sa Diyos lamang nagpapaalala sa atin ng katapatan at katangian ng Diyos na tapat, na makikita natin sa kabuuan ng chapter 5. At ang Israel nga ay namuhay ng kapayapaan for 40 years sa pangunguna ng babaeng si Deborah. So muli natin talakayin ang balikan ng buhay ni Deborah. Si Deborah ay isang propeta ng Diyos at siya ay pinili bilang pang-apat na hukom ng mga Israelita at siya ay nag-iisang babae. Itinala sa Biblia ang mga kwento ng ilang kababaihan na umahawak ng pambansang posisyon sa pamumuno at si Deborah ay isang natatanging babae, hukom, mandirigma at makata. Malinaw na siya ang pinakamahusay na tao para sa gawain. Siya ang pinili ng Diyos na pamunuan ng Israel sa kanilang kapanahunan. Tandaan po natin na maaaring pumili ang Diyos ng sino man upang mamuno sa kanyang gawain o sa kanyang bayan, maging bata man ito, matanda, lalaki o babae, tulad ni Deborah. At huwag nawa na ating pagtatangi ay maging hadlang upang suportahan ang pinili ng Diyos. Tulad ng babaeng si Deborah na pinili ng Diyos na maging hukom ng mga Israelita, ay nakita natin ang katangian ng isang mahusay na pinuno ni Deborah na siyang namamahala gaya ng inutos ng Diyos. Si Deborah ay isang propeta ng Diyos, isang tao na ang pangunahing tungkulin ay iakati ng mga tao na sundin ng Diyos. Ay isang tulad niyang babaeng pinuno na nagpapakita ng malasakit sa espiritual na kalagayan ng mga tao at ngayon ay tinawag ng Diyos bilang isang hukom ng mga Israelita, na makikita natin sa teksto ng chapter 4 verses 4 to 5. Bagamat si Deborah ang tanging hukom na pinili ng Diyos, ang ibang mga babaeng Israelita ay mga propetang pinili din ng Diyos tulad ni Miriam at gayon din si Hulda noong ika-7 siglo. Tanong, ano nga ba ang matutunan natin sa buhay ng babaeng si Deborah na pinili ng Diyos bilang maging hukom ng Israelita? Sa katotohanan, bihira ang mga matatalinong mga leaders
Nagagawa nila ang napakaraming mga gawain na walang direct involvement dahil alam nila kung paano ito trabahuin ng mas maayos at mas mabuti sa tulong at gabay ng Diyos. Kaya't sila'y nakakagawa ng mahusay na tagapamagitan at tagapayo tulad ni Deborah. Ang pananaw at pagtitiwala na ibinigay ng Diyos sa babaeng si Deborah ay naglagay sa kanya ng isang natatanging posisyon mula sa lumang tipan na ating tinatalakay. Si Deborah ay kabilang sa mga natatanging kababahian ng kasaysayan. Ang kwento ng babaeng si Deborah ay nagpapakita na siya ay hindi nag-ahabol o naghahangad ng kapangyarihan, ng antas, ng titles o ng posisyon. Ang nais niya ay maglingkod sa Diyos ng katotohanan. Kaya ang kanyang kababaan loob at malinis na motibo ay kinalugdan ng Diyos. Si Deborah ay tanging babae na pinili ng Diyos upang maglingkod at maging hukom ng mga Israelita, at ito'y hindi karaniwan sa kultura ng Israel. At bilang isang babae at naging hukom ng mga Israelita, maaaring ito'y magkaroon ng dalawang bunga. Una, ito'y maaaring tanggihan ni Deborah. At pangalawa, ito'y maaaring hadlangan ng mga tao dahil sa kanilang pagsalungat sa kanilang paniniwala, kultural o mga practices na dapat ay lalaki lamang ang mga leaders na kanilang pinaniniwalaan. Ngunit sa parte ni Deborah, hindi niya inayaan ang mga ito na maging sagabal sa pagkatawag ng Diyos sa kanya bilang maging hukom ng Israel. Ang kwento ni Deborah ay nagpapakita kung paano may sasakatuparan ng Diyos ang mga dakilang plano niya sa taong nais niyang tunay na maglingkod ng may malinis na motibo, maging babae man tulad ni Deborah. 5 challenges na maaari nating apply sa ating mga buhay mula sa buhay ni Deborah. Una, ipinapaalala sa atin ng Diyos na maging handa sa paglilingkod para sa Panginoon at sa mga tao. Pangalawa, ipinapaalala ng Diyos mula sa buhay ni Deborah na maaari din tayong piliin ng Diyos sa paraan na hindi natin inaasahan, maging tayo man ay mga babae. Pangatlo, hinihikayat tayo ng Diyos na magsikap sa mga abilidad na Kanya ibinigay para sa Kanyang magiging kapurihan. Paapat, hinihikayat tayo ng Diyos na maging matalinong pinuno para pamunuan ng iba ayon sa pagkatawag natin mula sa Diyos. At panghuli, hinihikayat tayo ng Diyos mula sa buhay ni Deborah na maging matapang, magkaroon ng lakas ng loob, na gawin ang pinagkatiwalang ministeryo ng Diyos sa atin dahil una sa lahat, ang Diyos ang naglagay sa iyo diyan. Tandaan po natin, pinipili po ng Diyos ang nais niya gamitin bilang isang maging pinuno o mga leader sa kanyang mga ministeryo o kanyang mga gawain ayon sa kanyang kapamantayan at hindi ng tao o hindi sa atin. At para sa mga kababaihan na pinili ng Diyos na tagapanguna o mga leaders na kanyang mga ministeryo o mga gawain, dalangin ko ay magsilbing encouragement and inspiration ang buhay ni Deborah na isang propeta at hukom na mga Israelita na pinili din ng Diyos. Hindi naman maging sagaba ng pagkatawag natin sa ating Panginoon kahit tayo mga baging babae. Tandaan po natin, kung tayo ay nilagay ng Diyos sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain, kasama natin ang Panginoon. Kaya gawin lamang natin ang ating pagkatawag para sa ating Panginoon ng buong puso, buong lakas, ng buong pag-iisip para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Huwag matakot at magpatuloy. Tandaan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Matthew 28 verse 20. Nasusulat, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. All glory to God.